malaking bahagi ng buhay natin ang pagtatrabaho. Tayo po ay mga manggagawa. Meron tayong panahon sa pagkain, panahon sa pagpapahinga, panahon sa paglilibang, at panahon sa pakikitungo, pakikisama sa pamilya at mga kaibigan. Pero malaking panahon ang ginugugol natin sa saan po? Sa pagtatrabaho. Kung estudyante ka pa po or hindi ka pa nagtatrabaho sa ngayon, para din ito sa iyo, itong pag-aaral natin. Para pagdating ng oras na magtatrabaho ka na, meron ka ng idea, meron ka ng guide. Kaya kung ikaw naman po na ay isa ng retired, para din po ito sa iyo. Makakatulong din po ito. Maaring hindi lang naman kasi as a employee o kaya as a businessman o kaya para lang sa mga naghahanap buhay, kundi pwede din ito sa lahat, itong application ng bilang mga manggagawa tayo sa lahat ng ating ginagawa. O kaya para mayroon kang maipapayo sa mga naghahanap buhay na mga kakilala mo. Yung anumang matututunan natin ngayon, may share, may papayo mo sa kanila. And lahat po tayo called to work. Manggagawa tayo. Hindi lang yung mga workers, hindi lang yung mga literal na nagtatrabaho, kundi pati yung mga estudyante. May role na gawaing gagampanan. Ano ba, tayo mga tatay o kaya yung mga nanay, lahat po tayo mga manggagawa sa bahay man, sa paghahanap buhay man, lahat tayo ay manggagawa at gumagawa para sa ikabubuhay. Nagkakaiba-iba lang tayo ng yung mga profession o kaya nagkakaiba-iba tayo ng mga tinatanggap na compensation o kaya sweldo. Kasi sa iba malalaki, sa iba maliit o kaya sa iba wala, hindi financial lang natatanggap nila, ibang bagay yung natatanggap nila. Pero ang ating tatalakayin, ang ating lilinawin, anuman yung ating ginagawa, nakikita ba sa atin na tayo ay Kristiyano sa pamamagitan ng paghahanap buhay o trabaho natin? Nawa matulungan tayo ng ating pag-aaral ngayon na mas maihanay pa ang ating mga ginagawa at paghahanap buhay sa kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Ang ating pong main verse ay mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas sa chapter 3, simula sa verse 22 hanggang chapter 4 verse 1. Basahin po natin. Verse 22. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa Panginoon ninyo sa lupa. Hindi naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Sa 23 and 24, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Sa verse 25 po, sapagkat ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanyang ginawa at walang itinatanging tao. At yung panghuli sa Colossus chapter 4 verse 1, mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan, yamang nalalaman ninyo na kayo man ay mayroon ding Panginoon sa langit. Bagamat tumutukoy sa alipin ng panahon nila, hindi ito katulad ng setup na natin ngayon sa pagtatrabaho, maliban na lang siguro kung yung mga biktima ng mga human trafficking, kung mayroon po slave pa din yung turing. Pero sa karaniwan ngayon, malayo or malaki na yung pagkakaiba ng setup natin sa kanila noon sa pagtatrabaho. At tingnan pa rin po natin kung ano yung kinalaman natin sa sitwasyon natin ngayon, at may matututunan po tayong applicable para sa atin. Again, hindi na angkop yung slavery sa ngayon, pero ano yung ituturo ng mga talatang ito sa atin bilang tayo po ay mga worker, mga manggagawa, mga naghahanap buhay o kaya mga nagtatrabaho. Ang paalala po mga kapatid, kailangan tama ang pananaw natin sa pagtatrabaho. Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit kailangang magtrabaho? Kailangan din po malinaw yung ating pananaw patungkol sa pagiging manggagawa natin. May ilan po kasi iniisip nila yung trabaho daw po resulta yan ng pagkakasala ng tao.
parusa ba sa kasalanan, kumbaga, na ang trabaho daw po ay pahirap sa mga tao. Hindi po ganon. Dahil yung tamang perspective ay work is not a result of the fall of man. Ang tamang pananaw po na dapat nating maging pananaw bilang mga mananampalataya patungkol sa trabaho ay ang pagtatrabaho ay bahagi ng nilikha ng Diyos. Kung ang ating Diyos nagtrabaho sa pasimula, nag-create, at nagtatrabaho hanggang ngayon, Diyos na yon, natural lang na tayo bilang mga nilikha sa imahe ng Diyos, nagtatrabaho din. Na bahagi ng purpose natin sa buhay ay ang pagtatrabaho. So, ang work, ang pagtatrabaho ay hindi parusa sa atin. Dati pa, sa simula pa lang, kasama na or bahagi na ng nilikha ng Diyos ang pagtatrabaho. Basahin po natin, balikan po natin yung pasimula. So, Genesis chapter 1 verse 28. Sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So simula pa lang, wala pa yung kasalanan. May responsibilidad na sina Adan at Eva na magkaroon ng pamamahala. Pangalagaan ang lahat ng mga nilikha. Ayon dito, and rule over sa bawat bagay sa ibabaw ng lupa, sa himpapawid, sa dagat. So, sa pasimula pa lang, sa paglikha, again, kung babalikan natin, inilagay ng Diyos ang tao sa Eden para pangalagaan ang lahat. Basahin natin itong Genesis chapter 2 verse 15. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan, to cultivate it and keep it. Na lalaki at babae, at makikita natin dito na sa buhay mag-asawa, nagtutulungan sa trabahong bigay ng Diyos. Inilagay ng Diyos ang mag-asawa sa isang pamilya upang pagyamanin at pangalagaan. Hindi ibig sabihin na kailangan parehong kumikita ng pera, although sa ibang sitwasyon, kailangan talaga yon. Pero ang trabaho na protektahan ang pamilya, trabahong pagtutulungan ng mag-asawa. Ang tustusan ng pamilya, ang mapalaki ang mga anak na ayon sa kalooban ng Diyos, trabaho pong pagtutulungan ng mag-asawa. Sa ginagawa natin, sa ginagawa ng ating mga kamay, sa pangangalaga at pagpapaunlad ng mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, maipapakita natin ang kagandahan at kabutihan ng Diyos na siya naman talaga ang lumikha ng lahat ng bagay. So, malinaw dapat yung perspective. Ano yung purpose ng work? To glorify God. Maraming oras inuubos natin sa pagtatrabaho. Inilagay tayo ng Diyos dyan, anumang trabaho, anumang hanap buhay natin, upang pangalagaan at upang mapapurihan ang Diyos, to glorify God. Mabuti yung design ng Diyos sa pagtatrabaho. Kaya lang, nung pumasok na ang kasalanan, nasira ang magandang disenyo ng Diyos. Basahin natin ang Genesis chapter 3 verse 17 naman. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang disenyo ng Diyos sa pasimula, nabasa natin kanina, mamahala at magtutulungan ang mga tao na pagyamanin at pangalagaan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, nung pumasok na yung kasalanan, sinabi ng Diyos kay Adan, ito, cursed is the ground because of you. Nagkasala na sila, nagkasala yung tao. Pero hindi ang trabaho ang sumpa ng Diyos. Kasi nandun na yung trabaho sa pasimula. Hindi ang trabaho ang parusa sa kasalanan. Ano yung curse? Ang kawalang kabuluhan
at frustrations. Ngayon bang trabaho ka ng trabaho pero parang laging kulang? May natatanggap ka naman pero bakit hindi ka makontento? Nasisiyahan ka naman pero bakit sandali lang? O kaya kahit marami ka ng pera pero bakit may emptiness pa din na hindi mo nararanasan ang tunay na kasiyahan? O kaya nasa ruro ka na ng tagumpay pero bakit parang walang satisfaction sa puso? So yun po yung maaaring sumpa. Basahin po natin ang pananaw ng mga ngaral sa Ecclesiastes chapter 2 verse 22 hanggang 23. Nagpapakapagod at nagpapakahirap ng husto sa mundong ito ang isang tao. Ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Nakakapagod, nakaka-frustrate, at walang kabuluhan kapag mali ang pananaw natin tungkol sa pagtatrabaho. Ito marahil yung sumpa. Nagpapakapagod tayo, nagpapakahirap, tapos wala palang kabuluhan. Kaya mahalaga na tama yung perspective natin patungkol sa trabaho. Ang pagtatrabaho at pagiging manggagawa natin ay bahagi ng buhay natin dito sa lupa. Para magkaroon ng kabuluhan, kailangan tama o kaya biblical ang pananaw natin sa trabaho. Pinamamahala tayo para ingatan at paunlarin anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at upang mabigyan ng karangalan ang Diyos sa anumang ginagawa natin. Yun yung dapat na perspective natin. Kung bahagi ng buhay natin dito sa lupa ang pagtatrabaho, ang tanong, nakikita ba sa aking paghahanap buhay o sa aking pagtatrabaho na ako isang Kristiyano? Ang paraan ba ng pagtatrabaho ko nagbibigay parangal kay Kristo? Heart check tayo ulit, mga kapatid. Hindi po ang klase at sistema ng trabaho ang pangunahing problema lang natin. Kundi, ang posibleng problema din natin ay ang mismong laman ng puso natin. Kumusta po yung damdamin ninyo kapag Lunes? Naiiba ba sa damdamin kapag Biyernes? Kapag weekend, masaya na. Kasi tapos na yung mga araw na pagtatrabaho. Pero kapag Monday na naman, parang pagod na agad. Kasi sisimula na naman ang maraming gagawin. So, puso natin ang ating dapat na chine-check at puso natin ang patuloy na inilalapit sa Diyos para baguhin niya, para linisin niya. Balikan po natin yung ating mga pangunahing talata mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas at sagutin po natin ang tanong na ito. Paano maipapakita ang pagiging Kristiyano sa trabaho? Tayo po bilang mga Christian employee, bilang mga manggagawa. Pag-usapan natin kung paano tayo magtrabaho dapat. Sa bahay man yan, trabaho man natin, sa palengke, sa opisina, o saan, sa tindahan natin, o saan mang hanap buhay natin. O ano mang ginagawa natin upang maitaguyod ang buhay natin. Paano dapat tayo magtrabaho at maipapakita ang pagiging mananampalataya natin. Suriin natin at matututunan natin na sa pagtatrabaho natin, sa paanong paraan natin maipapakitang si Jesus ang lahat-lahat at si Jesus ang binibigyan ng karangalan sa lahat ng ginagawa natin. So, suriin natin at matutunan natin yung sa ating pagtatrabaho na nabibigyan ba ng karangalan ang ating Panginoon. Paano maipapakita? Ang isa pong sagot, paano maipapakita ang pagiging Kristiyano sa trabaho? Sumunod sa lahat ng mga bagay. So, bilang mga manggagawa, sumunod tayo sa lahat. Colossians chapter 3 verse 22, mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. In all things, obey those who are masters on earth.
Paano maipapakita ng isang Kristiyano ang pagsunod sa lahat ng bagay? Kasi yun yung payo dito. Obey those who are your masters on earth in all things. Para maipakita ang ating pagsunod, igalang natin kung sino ang may otoridad sa atin. Papasakop tayo kung sino ang namiminuno sa atin. Sa mga trabaho natin, sa gawain natin, sa bahay nga yan, sa opisina man yan, sa negosyo natin, sa pag-aaral natin, susunod tayo sa lahat ng bagay. Bakit? Sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Romans 13 verse 1 and 2, ganito po nakalagay. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos, at sila'y paparusahan. Ipinapaalala dito sa atin na magpasakop tayo dahil walang pamiminuno na hindi mula sa Diyos. At kung lalaban naman tayo sa namamahala sa atin, ayon dito, nilalabanan natin ang itinakda ng Diyos. E paano kung yung boss natin sa opisina hindi naman makatarungan? Masamang amo, ungodly na leader, susunod pa rin ba tayo? Papasako pa rin ba tayo? Sa Biblia po, may mga mababasa tayo na ungodly leadership. Ano yung mga nagiging response ng mga tao ng Diyos patungkol dito? Tingnan po natin ang isang tagpo sa Old Testament. Kwento ito ni David. Naging masamang hari sa kanya si Haring Saul. Gustong patayin ni Saul si David, pero ang nangyari, nagkaroon ng tsansa ay si David na patayin si Haring Saul. Nabaliktad. Anong sinabi ni David? Basahin natin ang 1 Samuel 26 verse 9. Ngunit sinabi ni David, huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan na pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Sa atin, hindi naman ganyan kaliteral yung setup natin ngayon. Pero maaari nating maihambing pa din naman. Yung leader ni David, si King Saul, masamang boss. May masamang balak sa kanya. And nakakita ng opportunity si David para maalis niya, para makaganti siya sa kanyang boss, para magawan din niya ng masama yung hari niya. Pero iba ang naging desisyon ni David. Nakita ni David yung otoridad ng Diyos sa buhay ni Saul kahit na si Haring Saul ay hindi makadiyos na pinuno or hari. No, iginalang ni David yung Lord's anointed, yung pinili, yung itinalaga ng Diyos, si Saul. Mahirap para sa atin ito na sundan yung decision ni David. No, kasi mas gusto natin na umiiral agad yung katarungan, pabor or para sa atin. Ngayon, kung sakali man na nalalagay tayo or malalagay tayo sa ganitong sitwasyon, manalangin sa Diyos at patuloy na humingi ng karunungan kung ano yung dapat na maging desisyon bilang isang mananampalataya, bilang tao ng Diyos. Patuloy din mag-aral ng Biblia, ng salitaan ng Diyos. Tingnan po natin yung itinuturo ng Panginoong Jesus sa Mateo 23 verse 3. Kaya't gawin at sundin ninyo ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo. Ngunit huwag ninyong gawin ang mga ginagawa nila sapagkat hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. Sinasabi ni Jesus na sundin nila yung mga sinasabi sa kanila ng mga eskriba at ng mga pariseo, dahil yung mga scribes or mga Pharisee ng panahon na yan, sila yung mga otoridad na nagmula sa Diyos bilang mga religious officials ng mga Hudyo. So ang payo, sundin kung ano yung tinuturo, pero wag gawin ang hindi tama, yung hindi ginagawa yung kanilang sinasabi. Susunod tayo sa lahat, pero makikita natin na ang tanging dahilan lamang para hindi sila sumunod dito sa mga kausap ni Christ, para sa mga Pariseo at mga eskriba, na tayo din naman po ngayon sa panahon natin, ang pagkakataon o panahon naman na hindi tayo papasakop at hindi susunod sa mga tao ay kapag inuutusan tayo na gumawa ng labag na sa kalooban ng Diyos.
Ano yung tinuturo or pinapaalala naman na Apostol Peter sa Acts chapter 5 verse 29. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. May pinagbabawalan sila Peter diyan sa yung mga apostol ng mga tao. Pero kinakatwiran nila sa Diyos sila susunod. Paano natin maipapakita ang pagiging mananampalataya sa ating pagtatrabaho? Ang paalala sa atin dun sa Colossus, sumunod sa lahat ng mga bagay. So, susunod tayo sa lahat ng mga bagay hanggat hindi labag sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Susunod tayo pero malinaw yung limitation. Kapag labag na sa utos ng Diyos, kapag mali na ang utos ng mga tao, hindi na tayo susunod sa kanila. Sa halip, katulad nila Pedro, katulad ng mga apostol, sa Diyos lang tayo susunod. And bukod po sa paggalang natin sa mga otoridad at pagpapasakop natin sa mga namiminuno sa atin, isa pa pong magandang maisaisip natin, kaya tayo susunod ay magandang opportunity ito o magandang paraan ito upang mailapit natin ang iba patungo sa ating Panginoong Hesus. So, bigyan pansin din natin ang payo o sulat ni Apostol Pablo kay Tito naman sa chapter 2 verse 9 hanggang 10. Turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagot-sagutin ang mga ito ni pagnakawan man. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng mga katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng mabuting pagtatrabaho natin, kahit pala yung mga ungodly leaders natin o kaya mga ungodly na mga katrabaho natin, ay maaaring makita din nila ang kagandahan ng mga katuruan ng Diyos. So maging matyaga po tayo, maging masunurin po tayo. Dahil ang klase ng pagtatrabaho natin ay maapektuhan kung paano natin maipapakilala sa iba ang ating Diyos na sinasampalatayanan. Kasi kapag maayos po tayo magtrabaho, napapapurihan ang Diyos. Kapag hindi tayo naging maayos sa pagtatrabaho, mapipintasan din hindi lang tayo, kundi ang Diyos. Kung may trabaho ka po ngayon, pagbutihin mo. Kung nag-aaral ka pa, mag-aaral ka pang mabuti, at kapag nakatapos ka na, maghanap ka ng trabaho na pagbubutihin mo. Ngayon, kung halimbawa, ako ay may hadlang na dahil sa aking edad o kapansanan, kaya hindi na ako makapagtrabaho katulad ng iba, ang magagawa ko pa rin ay mag-isip, maghanap ng mga paraan para maipakita pa rin sa iba ang kagandahan ng katuruan ng Diyos ayon sa sariling kakayahan, kapasidad at kaparaanan ko. Kung limitado na dahil sa edad at kapansanan ko. Ang pagsunod sa lahat ng bagay na binabanggit ni Apostle Paul doon sa binasa natin sa Colossus chapter 3 verse 22 ay pagpapasakop natin sa may otoridad at pagkakataon din natin para mailapit ang iba patungo kay Jesus. Kung ano man po yung trabaho natin, ano man yung paghahanap buhay natin, inilagay tayo din ng Diyos. Iyan po yung field of ministry natin. Inilagay ka ng Diyos dyan para ma-enjoy mo yung kanyang pagpapala, para mapaglingkuran mo siya at para maakay mo ang iba palapit sa kanya. Paano natin na maipapakita ang pagiging Kristiyano sa trabaho? Number 1, sumunod sa lahat ng mga bagay. Ang ikalawa, ang pagsunod ay tapat sa puso. So, hindi lang tayong napipilitan, hindi lang tayong natatakot, kundi ang pagsunod ay tapat sa puso. Balikan natin ang Colossus 3 verse 22. Kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Work with sincerity of heart. Work with all your heart. Marami kasi mga tao masipag sa trabaho. Kaso ang problema, mali yung motivation ng puso nila. Nagpapakasipag ang iba para i-please yung mga amo nila, para ma-promote yung sila sa position o kaya para tumaas ang kita nila. Hindi naman yun masama. Mabuti pa nga na gawin yung mga yun. Magpakasipag, ma-promote. Kaya lang, kung ginagawa lang ito kapag merong nakatingin sa kanila o kaya kapag kaharap nila ang amo nila, yun yung nagiging problema. Hindi nagiging tapat. Kapag hindi maayos ang puso natin sa pagtatrabaho,
hindi magiging masaya ang puso natin. At para bang nagpapakitang tao lang tayo na ginagawa lang natin dahil sa pakinabang lang natin. Hindi tapat ang puso natin. Sabi ni Apostle Paul dito, dapat tapat. May nakatingin man o wala, gagawin ng mabuti ang trabaho. Ang trabaho, anumang trabaho, dapat nanggagaling sa pusong masayang maglingkod. Ayon po dito, not with external service, but with sincerity of heart. At dinugtungan pa ni Apostle Paul yan sa verse 23. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Masaya ba tayo sa ginagawa natin? Anumang hanap buhay natin? Nagtatrabaho tayo sa, halimbawa, sa isang opisina, sa bangko, o kaya teacher tayo, kaya nagtatrabaho tayo sa restaurant, nagtitinda tayo, kaya security guard tayo, kaya doktor tayo, pulis, politiko, marami pang mga profesyon o hanap buhay. Ginagawa ba natin yan ng buong puso? Yung iba kasi nananawa na, paulit-ulit na lang, nagtitiis na lang. Hindi sa sistema, wala sa laki o liit at klase ng trabaho ang pangunahing problema natin. Unahing suriin ang puso. Kung ang puso natin ay puno ng biyaya ng Panginoon, ang pagtatrabaho natin ay manggagaling sa puso. May mga manggagawa, hindi tapat sa kanilang mga amo. Hindi tapat sa kanilang trabaho. Nag-aaksaya ng oras, naglalaro ng games o nagbababad sa internet sa oras ng trabaho. Sa iba naman, pangkaraniwan na yata yung pagkuha ng mga gamit sa opisina, inuuwi sa bahay o kaya gamit sa mga lugar na pinagtatrabahuhan, inaangkin kanila, inuuwi nila. Kung manggagawa po tayo bilang mga Kristiyano, dapat naiiba ang kaisipan natin sa mga hindi Kristiyano. Kung manggagawang Kristiyano po tayo, gagawin natin ng buong puso ang ating trabaho. Remember, binago at patuloy tayong binabago ng Diyos. Pinagkalooban ng pusong maka-Diyos dahil sa pagsampalataya natin kay Jesus. Ganyan na tayo, ganyan yung identity natin. Ang mga Kristiyanong manggagawa ay dapat maging tapat sa kanilang gawain. Walang pagkukunwari. Dapat maging mga mabuting modelo o kaya merong mabuting integridad habang nagtatrabaho. Suriin po natin ang ating puso. Sa salita ng Diyos na ating pinag-aaralan at binabasa ngayon, paano ka hinahamon ng Diyos na mas maging tapat pa bilang manggagawa? So, ang motivation natin ay si Jesus. Dahil nasa iyo na si Jesus. Quality work ang maibibigay natin kung ginagawa natin ng buong puso ang pagsunod natin sa mga namiminuno sa atin. At syempre, malinaw naman yung mga paalala nila Pablo, nila Pedro na hindi natin susundin ang amo natin kung ang gusto nila ay magsinungaling tayo, gumawa tayo ng mga peking dokumento, or pagtakpan sila or tulungan sila sa isang illegal na gawain. Ang Kristiyanong manggagawa ay dapat sumusunod sa amo. Ano yung dahilan? Ayon dito, parang sa Panginoon naglilingkod at hindi sa tao. Work for the Lord, not for men. At ito na rin po yung ikatlong punto kung paano natin maipapakita ang ating pagiging Kristiyano sa pagtatrabaho. Sa Panginoon naglilingkod. Sa Colossus 3 verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Kaya minsan hindi natin naisa sa puso yung trabaho natin kasi nakakalimutan natin kung sino talaga yung totoong boss or amo natin. Sa verse 22, yung binasa natin kanina, sinabi ni Apostol Pablo kung paano magagawa yung trabaho. Sabi niya, with sincerity of heart. At dinugtungan niya pa sa verse 22 na may takot sa Panginoon. Hindi sa tao ang pagtingin at hindi sa tao ang pagtitiwala natin, kundi sa Diyos. Siya ang pinaglilingkuran natin. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa verse 23, bago itong verse na ito, gawin ninyo, ano sabi niya doon? Ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. At ito nga po sa verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran natin or pinaglilingkuran ninyo. Ibig sabihin, sa mga binanggit ni Pablo,
walang hamak na trabaho, walang maliit, walang hamak na gawain kapag ginawa mo ito para sa Panginoon. Tayo ang alipin, si Jesus ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng Lord, si Jesus yung master. Si Jesus ang may-ari ng buhay at ng lahat-lahat sa atin. Kung si Jesus ang Panginoon ng ating buhay, gagawin natin ang lahat, kasama ang trabaho natin, gagawin natin para sa ikararangal ng Panginoon, para maipakilala siya sa iba, at para maging alagad din ng Panginoong Jesus ang ibang mga tao, ang mga katrabaho natin. Tandaan natin, sa Panginoon tayo naglilingkod. Siguro ayaw mo sa boss mo kasi unfair siya. Pangit ang ugali. Di ka binibigyan ng promotion kaya hindi ka tinataasan ng sahod. Siguro ayaw mo sa klase ng trabaho mo kaya sa klase ng ginagawa mo. Bago ka po umalis, bago mo iwanan ang trabaho mo, bago mo baliwalain ang anumang ginagawa o hanap buhay mo, suriin muna ang puso. Baka hindi naman bagong trabaho ang kailangan mo. Baka hindi bagong boss ang kailangan mo. Baka hindi bagong sistema ang kailangan mo. Kundi ang kailangan mo ay si Jesus muna. Si Jesus na magpapaalala sa iyo kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. What matters nga ba in life? Para kanino ka nagtatrabaho? Para sa sarili lang? Para sa pamilya lang? O para sa Panginoon? Diba dapat para sa Panginoon? Puso muna ang suriin. Bago magreklamo sa klase ng trabaho, bago magreklamo sa klase ng mga katrabaho, bago tamarin sa trabaho, bago sumuway o hindi maging productive bilang manggagawa, suriin ang puso. Humingi, pusong makadiyos. At kasama na din po sa pinapaalalahanan ni Apostol Pablo ay maging ang mga amo o ang mga nasa katungkulan. Ano yung reminders? Sa Colossus 4 verse 1, mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan, yamang nalalaman ninyo na kayo man ay mayroon ding Panginoon sa langit. Kung tayo ang may-ari ng isang negosyo, o kaya tayo ang amo sa isang trabaho, o tayo ang namiminuno sa isang gawain, ang paalala po, tratuhin ang lahat ng matuwid at makatarungan. Suriin din po ang ating puso. Madalas kapag nasa posisyon tayo, reputasyon na lang natin ang iniisip natin at hindi na natin naiisip ang interes o kapakanan o pangangailangan ng iba na ang tingin pa natin mga tauhan. Meron tayong nakukuhang satisfaction kapag mataas ang tingin ng ibang tao sa atin, kapag tayo ang nasusunod at kapag tayo ang may kapangyarihan over sa kanila. Feeling natin nagkakaroon tayo ng mas mataas na value. Nabibigyan ng kahulugan ang buhay natin dahil sa posisyong meron tayo. Yun ang pakiramdam natin. Pero ang paalala sa atin dito, sa Panginoong Hesus lang natin tunay na matatagpuan ng halaga at kahulugan ng buhay. Wala sa power, wala sa authority, wala sa kayamanan natin. Hindi din sa posisyon natin sa trabaho. Ang totoo, hindi tayo ang amo. Ang totoo, kung tayo po ang may-ari ng isang negosyo, hindi tayo ang totoong may-ari dahil katiwala tayo. Merong totoong may-ari ng lahat. Sino yon? Ang Panginoong Hesus. Ang negosyo mo, maliit man o malaking business, ang trabaho mo, ikaw man ang amo o ikaw man ang empleyado, at anuman ang gawain mo bilang isang manggagawa, ibinigay sa atin yan sa layunin at misyon ng Panginoon para sa atin. Para mapagpala din ang iba at maipakilala si Jesus sa iba. Kung ikaw ang pinagkatiwalaan ng Panginoon bilang may-ari ng isang negosyo o kaya ikaw ay inilagay ng Panginoon sa isang mataas na katungkulan, pangalagaan ang mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng makatarungang pasahod, sa pamamagitan ng pagbibigay ng reward, pag-appreciate sa kanilang mga ginagawa, o kaya pagbibigay ng mga makatarungang pagdidisiplina sa pamamagitan ng constructive na mga kritisismo o kaya paghihikayat na matulungan sila na gumawa ng tama.
Kung kilala mo po kung sino ang totoong boss mo, kung sino ang Panginoon mo, mag-iiba ang pagtingin mo sa trabaho, sa negosyo, pati sa position mo. Ang iniiwan ng kaisipan o paalala sa atin bilang mensahe ng ating pag-aaral ngayon, magtrabaho ng tapat at matyaga. Kung ang Panginoon ang totoong boss na pinaglilingkuran natin, sa Panginoon din nagmumula ang lahat ng compensation na natatanggap natin. Sa Colossus 3 verse 24, alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang tinutukoy na reward o gantimpala dito, hindi lang yung payslip o sweldo natin. Hindi ginarantiya ng Diyos na lahat ng bunga ng pagsisikap mo sa trabaho ay makukuha mo sa mundong ito. Hindi yun ang ginarantiya ng Diyos. Pero ginarantiya ng Diyos na merong malaking gantimpala ang naghihintay sa atin sa pagbabalik ng Panginoon. Ganito rin yung sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Minsan may pakiramdam tayo na para bang baliwala ang mga pagsisikap natin. Parang pakiramdam natin yung pagiging matyaga natin, yung pagiging tapat natin, parang baliwala. Kasi hindi maganda ang trato sa atin ng mga amo natin. O kaya, hindi maganda yung trato ng mga katrabaho natin. Hindi maganda yung trato nila sa atin. Pati tingin ng iba sa trabaho natin, hindi maganda. Kaya parang feeling natin, baliwala naman ang pagsisikap, baliwala ang pagiging matyaga, baliwala ang pagiging tapat. O kaya, merong unfair labor practices sa atin. O kaya, lugi tayo sa natatanggap nating sweldo, sobra-sobra sa trabaho. Hindi akma yung natatanggap na sweldo. Ang tatandaan natin, makatarungan po ang totoong amo natin, ang Panginoon. Itatama ni Jesus ang lahat pagdating ng takdang panahon. Hindi po masasayang ang pagiging tapat at pagiging mabuting manggagawa mo. At kung magiging masamang manggagawa din tayo, may warning, may parusa. Verse 25, Colossus chapter 3. Ang makasalanan naman ay paparusahan niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Ikaw po ang haharap sa Panginoon. Ang amo mo, haharap din sa Panginoon. Hindi itatanong ni Jesus kung gaano karami yung kinita mo, kung gaano karami yung tauhan mo, kung gaano kataas ang posisyon mo, kung gaano katagumpay ang trabaho o negosyo mo, kundi titingnan ng Panginoon ang puso natin. Kung nagtiwala ba tayo sa Kanya, kung naging tapat ba tayo sa Kanya, kung naging matyaga ba tayo at naghintay ba tayo ng totoong gantimpala na nagmumula sa Kanya. Na kahit hindi mo ito makuha sa trabaho mo dito sa mundo, nagpatuloy kang matapat dahil alam mo na hindi masasayang ang paghihirap mo para sa Panginoon. Balikan natin yung 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ginawa nating trabaho para sa Panginoon. Magpapatuloy tayong tapat, magpapatuloy tayong matyaga kahit sa mga panahon na ginagawa na natin ang lahat parang negatibo pa rin yung resulta. At kahit feeling natin parang mas nakakaangat pa yung mga taong hindi tapat sa trabaho nila. Mananatili tayong tapat hanggang sa dulo dahil we are working for something bigger, something greater. Hindi masasayang ang ating paghihirap. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Sa Panginoon tayo naglilingkod. Si Jesus ang kailangan natin. Si Jesus ang reward na binabanggit sa atin. Nabasa natin kanina sa Colossus 3 verse 24. Yung gantimpalang inilaan sa atin na hindi mapapantayan ng pera o anumang kayamanan o anumang katanyagan sa mundong ito. Si Jesus yun.
Ang ating gantimpala, ang ating mana, walang iba, ang ating Panginoong Hesus. Tayo ay nagtatrabaho hindi para lang sa pera o kaya sa anumang bagay lang dito sa mundo. Tayo ay nagtatrabaho, tayo ay mabuting mga manggagawa para kay Jesus upang makuha si Jesus. Hindi lang para sa atin, kundi para din makilala ng iba ang ating Panginoon. Para sa ating mga manggagawang Kristiyano, ang lugar ng trabaho natin ang maging mission field natin, kung saan tayo nilagay ng Diyos. Marami sa atin mahabang oras ang ginugugol sa trabaho. At maaring may mga katrabaho pa tayong hindi pa lubos na kilala at hindi pa lubos na sinasampalatayanan si Jesus. Nawa makita sa atin ang pagiging Kristiyano at mabuting manggagawa upang mas makilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas pati ng ibang mga tao. At nawa maging matagumpay tayo na sa pagharap natin sa Panginoon ay masabi natin na, Panginoon, kung saan mo ako inilagay, naglingkod akong mabuti. Kung saan mo ako inilagay, naging matyaga at tapat akong manggagawa. At Panginoon, kung saan mo ako inilagay, ginawa ko ito ng buong puso dahil nagtatrabaho ako para sa iyo at hindi lang para sa mga Panginoon ng tao.